For you were sometimes darkness, but now that we are light in the Lord, walk as children of the light and have no fellowship with the unfruitful works of the darkness, but rather reprove them. Sabi dito, dati hindi tayo ligtas, nasa kadiliman tayo, tama? Pero ngayon, tayo mga anak ng liwanag, anak tayo ng Panginoon. Pero sabi dito, have no fellowship with the unfruitful works. Huwag na tayo makisama sa mga gawain na wala namang itutulong na mabuti. Works of darkness, so yung mga gawa ng kadiliman. Tayo kasi mga Pilipino, masyado tayong naano sa mga kultura, sama-sama na yun, no? Sabi, huwag na tayo makisama kung hanggat maaari. Kaya gaya yan, Halloween is not accepted by Christ. Wala naman kasi Halloween eh. Amen. Sabi dito, the Bible, di ba, yung mga bata, nag-ano ng mga witch, ayaw na learn yung witch, yung mga vampira, yung mga wizard, yung mga ghost. Say no to them, kasi kalalakihan nila yan, akala nila ay pwede pala. Lalo tayo nanay. Pastor, kailangan kasi sa school. Kung pwede sabihan yung teacher na wag, sabihan. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Pero as much as possible, huwag naman mag-vampira yung anak mo. Pwede naman mag-costume siguro ng Wonder Woman o Darna. Hindi yung mukha namang di ba? Nakakatawa eh. Gusto natin manakot. Pero tayo mismo takot. Subukan mo palabasin yung mga bata ng alas 12 ng gabi, tingnan ko maglabas yan. May sumunsot lang yan, takbuhan. Pero gusto nila, nakakatakot sila, no? Kasi wala na, hindi tayo pinigil sa ganyan. Hindi na tayo katulad nung sa mundo. Naalala ko noon kasi, bata, ganyan din kami. Sinabi ko talaga, sabi ng nanay ko, Christian kami. Kumain naman yung teacher. O sige, prosado na yung anak mo. Kaya lang kasi, kung pwede mong sabihin gano'n, ngayon may mga teacher ayaw, hindi sumama ka, pero kung papangitin yung anak mo, ganda-ganda ng anak. Amen? So, wala yan. Sana wala. Eh, iba, ganyan-ganyan, diba? Nananakot, diba? Huwag na lang. Hanggat maaari. Dahil tayong Kristiyano na. Sabi nga nung nasa Ephesians, huwag na tayong makisama. Yan, sabi dito, Halloween as satanic holiday. Ito, hindi natin alam kasi na ang mga ganyan, holiday ng mga satanista. Ginagawa lang kasing moderno ng kultura, ginagawang negosyo ng mga kapitalista, kaya ang mga tao, okay lang yan. Pero sabi ni Anton LaVey, ito yung founder ng satanic tawag dito, kulto, sabi niya, founder of the Church of Satan. Meron po Church of Satan, simbahan ni Satanas sa Amerika. Totoo po ito, hindi po ito lang. Sabi niya, I'm glad that the Christian parents, pinapayagan doon ng mga magulang Kristiyano, ang mga anak nila na sumamba sa mga devil. At least one night a year. Sa isang gabi, ngayon Halloween. Kaya sinabihan ko rin yung anak ko, as much as possible, wag natin gawin. Kasi yung mga bata lalo maliliit, tuwa, hanggang kalalakayan na nila yun. Pwede yun, nag-church kami, Christian kami, pero pwede pala yun. So kami mga pastor, kami nagpapaalala, kasi as much as possible, sabi sa Biblia, huwag na tayong makisama, kung pwede lang naman. Kasi Kristiyano na tayo. Ngayon, kung talaga hindi na pwede, kasi sa iba kasi ginagawa nilang tungkol sa eskwelahan, pwede magsabi sa teacher, kung wala talaga, huwag na kong pamangitin yung anak mo, may bruhe yung anak mo. Kaya ganda-ganda ng anak mo, gagawin mong patay. Amen? So, paalala lang po yan, pero hindi po yan ang ating pero salamat na sa Diyos, wala rin tayong ganyan ngayon. Amen? Okay, ano ba dapat ang ginagawa ng Kristiyano kahit sa gitna ng pagsubok? Ito po yung pag-aaralan natin. Ano ba yung ginagawa natin? Lahat tayo dito may pagsubok na dinadaanan. Wala ritong ligtas. Lahat tayo dito, walang accepted lalo ngayon bahay mo ba walang COVID? Pero alam ko, inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. Amen? Oo, talagang pwede natin sabihin, we're free from COVID. Inilalayo kasi tayo ng Lord. Pero nandun pa rin, nararamdaman mo pa rin yung lungkot, tama? Nararamdaman mo pa rin depresyon. Nararamdaman mo pa rin yung parang nag-aalala ka. Pero salamat sa Diyos, tayo hindi pinababayaan. Amen? So, ang title ng pag-aaralan natin, What Christians Must Be Doing. Medyo mahaba-haba ito, kaya nagsimula na ako. Acts 16:32. Ano pa dapat ang ginagawa ng mga Kristiyano sa gitna ng pandemya? Pero maganda itong storya ito. Storya ito, si Pablo at si Silas. Ayan, kwento na natin. Sabi dito, okay, Acts 16:32. Isang araw, nang kami pupunta sa Puok Dalanginan, na nagkikwento si Pablo. Nasa lubong namin ng isang batang babaeng alipin. Nasa Pilipos sila. Ito yung setting. Ang Pilipos ay isang lugar sa Macedonia. Ang nakakasama dito, mga Romano rin. So mga hintil ito, hindi ito mga Hudyo. Nakakita sila na isang batang alipin. Sinasabihan siya ng masamang
Espiritu. Sabi ko, Lord, hindi ako pumili ng message na to, talaga natapak. Eto, tingnan nyo ha, sinasabihan siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Tayo mga Pilipino, mahilig sa hula. Sino mapapakasawa ko? Yayaman ba ako? Yan yung mga tanong lagi. Kaya lang, kung titignan nyo rito, paano mo nakakapanghula? Kasi sinasabihan ng masamang Espiritu. Kasi ayaw nga ng Lord yan. Kasi ang Kristiyano, hindi mo na kailangan manghula. Kasi sabi nga, we are charito. Ano ba charito? We are blessed and highly favored. Pinaburan at pinagpala ang mga Kristiyano. Amen? Kaya sabi mo, yayaman ba ako? Pinayaman ka na ng Lord. Ayan. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanya. Malaki naman talaga kinikita ng mga manghuhula. Ewan ko lang ngayon kasi dahil pandemya. Meron siyang mga handler, meron mga sindikato, parang ganon. Ngayon, sinusundan-sundan niya kami ni Pablo at ganito. Ito yung nahuhula. Ang mga tao nilikod ng kataas-taasang Diyos kasi yung mga diablo, alam talaga nila kung sino yung sa Diyos. Kung maalala niyo yung kwento na naalihan ng masamang espiritu sa sementeryo, di ba? Sabi nung pagdating kay Kristo, anong ginagawa mo rito? Torturein mo na ba kami? Kilala nila si Jesus. Kilala rin ng mga diablo, sino yung totoong mga alagad ng Diyos. Kaya sabi, mga lingkod to ng kataas-taasang Diyos, pinahayag nila sa inyo kung paano kayo mahaliligtas. Pag sinasabi ba, ito yung mga daan yan, ang syempre, parang nakaasar. Ganun ang ano nila. Maraming araw na ginagawa niya yun, kaya nainis niya si Pablo, kasi Silas pala nagkwento rito. Hinarap niya ang bata. So nagalit na si Pablo. Siguro naawa na rin siya kasi alam niya, ito yung merong sapi. Hinarap niya. At sinabi niya, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Lumabas ka sa babaeng yan. So hindi tinawas-tawas. Hindi tinano ng holy water. Hindi krus. Ang sabi nila, lumabas ka sa pangalan ni Jesus. Lumabas ka sa babaeng yan. At noon din lumabas ang Espiritu. Ano yung Espiritu? Ano yung kapangyarihan binibigay ng masamang Espiritu? Panghuhula. Yan ha. So tuloy tayo. Nang makita ng mga amo ng bata, ito yung sindikato, na wala ang kanilang pagkakakitaan. Siyempre, minsan ang mga tao, kahit minsan alam naman nilang masama yun, ginagawa pa rin mga nagalit, sinunggaban nila si Pablo at si Silas. Imbis matuwa, imbis na nakalaya ito sa masamang espiritu, nagalit pa. Kasi ang isip ng tao, pera. Maraming ganyan ngayon, alam ng masama, ginagawa pa. Yung panahon ngayon, parehong magkaiba lang. Di ba? Yung minsan nagkakapatayan sila dahil sa droga. Di ba? Kasi nawala yung pagkakakitaan. So nakita natin, no? Sinong ba nila si Pedro at Silas, Pablo at Silas, kinalagkat sa liwasang bayan at hinarap sa may kapangyarihan. Sila kayong ano? Si Pablo, anong ginawa niya? Gumawa ba na mabuti si Pablo? Gumawa. Pero, siya pa ang napasama. Amen? Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong to. Nanggulo ba sila? Yung nangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon. Minsan may mga false witness, may mga fake news. Pero ang pinakikinggan ng tao, ang pinapakinggan ng marami yung fake news. Amen? So ayan. Iniharap sila sa pinuno ng lungsod, pinaratangan to. Nanggugulo po sila sa lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa utas sa ating mga Romano kasi sabi ko sa ibang kultura to, nag-evangelize sila ron eh. Hindi natin maaaring sundin ang mga tinuturo nila. Hindi naman tinuturo nila mabuting balita ng kaligtasan. Pero dahil sila, at totoo naman kasi hindi naman yan ang problema nila eh. Nagaling sila kasi nawalan sila ng pagkakakitaan. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila. Alam naman ito, pag mayroong halimbawa niya, snatcher, lahat ang bubugbog. Hindi nila alam kung sino yung totoong snatcher. Ang snatcher pala yung nagturo. Minsan ganun eh. Ang binubugbog yung may-ari. Ay, ganyan. Sabi niya, nakisali yung mga tao sa pananakit sa kanila, tinahubaran pa sila ng mga pinakagupit. Grabe, nung kawawa si Pablo at si Silas. Tanong, gumagawa na ng kabutihan? Masakit eh. Gumagawa na ng kabutihan, napapasama ka.
Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ay ipinabilanggo at pinabantayan ng pinakulong pa. Grabe, walang ginagawang masama, pinakulong. Amen? Nangyayari yan ngayon. Wala silang ginawang masama. Pinabantayan pa, mabuti. Ito, masamang tao to. Amen? Verse 24, nasa si Pablo ngayon, tsaka si Silas. Nasa kulungan. Nasusundan yung istorya. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng grabe, sa tawag natin dito, Bartolina. May ginawang masama? Ano kasalanan nila? Nagpalis ng masamang? Sino napasama? Sila. Amen? Ulitin ko, yung nangyayari noon, nangyayari ngayon. Pag gumagawa ka na ng kabutihan, tumutulong ka na, napapasama ka pa. Amen? So inilagay sila sa kaloob-looban ng bilangguan. Inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na grabe, yung paa tinahalipan. Para talagang hindi makakatakas. Di ba ang ginagawa lang gano'n, yung mga serial criminal, yung mga serial killer, yung talagang nakakulong, taling-tali. Ginawa ba nila masama? Hindi. Binartolina sila, binugbog sila, ginagupit sila, ang ginawa nila kabutihan, naghahayag ng mabuting balita. Kasi ang nakalaban nila, sindikato. Amen? Ito maganda. Nasa sila ngayon? Nasa kaloob-looban. May tali sa sila sa paa, nakatali sa malalaking bato. Talagang hindi ka makakatakas. Ito, 25. Okay. Maganda yung sitwasyon nila, pangit. 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 Huwag mo tignan. Hindi maganda yung kinalalagyan nila. Kahit gumawa sila ng kabutihan. Ito na ngayon. Parang tayo. Hindi maganda sitwasyon. Bukid eh. Pero tingnan nyo ginagawa nila. Okay, tanong. Yung sitwasyon mo ngayon, kumpara sa sitwasyon nila, ano mas pangit? Kanila sa atin? Kanila. Tayo nakakalabas. Nakakakain. Amen. May dumarating na tulong. Amen. Ito, sama-sama tayo ngayon. Sila nasa kaloob-looban lang bilang buwan. Nakatali ang paa. Ang hirap nun. Pero, tingnan natin, verse 25, ano ginawa nila? Nang maghahating gabi na, pagkulungan madilim, wala pang ilaw dun eh. Sina Pablo at Silas ay nanalangin. Nasa gitna ng pagsubok, mahirap pinagdadaanan. Ano ginawa? Hindi sila umiyak. Hindi sila nagsabi, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Bakit niyo ako ginaganito? Hindi sila gumanon. Hindi sila sinabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tumutulong naman ako. Bakit? Diba? Ginawa nila. At umawit ng himno sa Diyos. Nagpuri sa Diyos. Nasa loob ng bulungan, galing sa bugbog, galing sa gulpi, galing sa torture ng mga tao, nakatali ang paa sa malalaking kahoy, nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos. Ano? Sino dito yung nagka-problema? Umawit ng papuri sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Kung gano'n. Yung ba talagang ang bigat ng problema mo, ginagawa mo ng Lord, nakakanta ka para sa iyo. Amen? Tingnan natin yung ginawa ni Pablo at ni Silas. Nasa problema, mabigat ang pinagdadaanan, masakit ang katawan, may mga latay, may mga sugat, pero nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos. Maraming tao sa kulungan. Wala na silang pakialam. Basta kami mananalangin, wala kayo sa buhay niyo. Iba yung kaya ako, yung nagdala na, pepari ako. Okay, tuloy. At nakikinig naman ang mga ibig sabihin, may kasama sila. Wala silang pakialam kasi ginagawa nila. Kumanta ka ng papuri kahit sa tricycle ka, kumanta ka ng papuri kahit sa jeep ka, walang pakialaman. Huwag mo alalakas. Baka naman gumaganon. Pero merong mga ganon, naka-headset. Isa kami kasamahan ako kasi yung kwarto namin, marami kami. Meron na lang ako narinig, bigla kumakanta. Tingin ako nasa dulo pala, akala ko wala. Yung pala kasi yung isa kasama ko naka-headset, ganyan. Lang sa naman. Sabi ko, may tinatago palang boses to. Tawa lang ko Nagtatawa na lang ako, hindi pa niya alam. Minsan, pwede ka naman kumanta ng papuri sa Diyos kahit saan
Amen. Pwede kang manalangin kahit saan. Okay, tingnan natin. Ulitin ko, maganda sitwasyon nila. Pero nanalangin, nagpapuri sa Diyos. Paalala sa atin mga kapatid. Kahit ang pinagdadaanan natin, pwede tayong manalangin sa Diyos. Pwede tayong magpuri sa Diyos kahit sumasakit yung rayuma mo. Lord, praise your name. Hallelujah. Okay, mamaya, tumatakbo na. Bakit? Si Lord ang nagpapagaling sa'yo. Kahit hindi mo sabihin na nararamdaman mo, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Tignan natin ngayon, ha? Verse 26, walang ano-ano eh. Lumindol ng malakas at nayanig, pati mga pundasyon na, malakas. Tatanggal yung nagalaw yung pundasyon, yung mga ano yun, di ba? Yung mga buhos yun eh. Biglang nabuksan ng pinto. Grabe. Talagang miracle, ano? Miracle sa gitna ng problema. Miracle sa gitna ng pagsubok. Kapatid, gusto mo ng miracle. Alam niyo na gagawin. Manalangin at magpuri sa Diyos. Okay, tingnan natin. Nakalag ang mga tanikala. Biro mo walang susi na tanggal. Miracle talaga. Nabuksan yung pinto na siguro. Ang tindi-tindi siguro ng mga padlock nun. Nakabukas. Amen? At lahat ng bilanggo. Pati yung nakikinig lang. Siguro na nagpe-pray sila, mag-pray na nga rin ako. Siguro nung kumakanta sila na ako'y magpupuri sa Panginoon. Nakikanta na rin sila. Malaki ko, kinakanta nga nito, yung kagising sa umaga. Kaso gabi, nakikanta. Lahat nakakawala. Amen. Kapatid, pag may papuri sa Diyos, may pagpapala. Pag may papuri sa Diyos, nakakalaya sa problema. Amen. May papuri sa Diyos, nawawala ng utang. May pagpapuri sa Diyos, nawawala ng sakit. Hiningi ba nila? Nanalangin ba sila siguro nagpupuri ko sa Diyos kasi kumakanta ng himno eh. Pag kumakanta ng himno, usually praise. Hindi yan nagpe-pray na, Lord, pahingin ito, Lord, pahingin ito, Lord, pahingin ito. Nasa sitwasyon silang pangit, ang inuna nila, Diyos. Kapatid, anong inuuna mo ngayon? Okay, nagising ang bantay ng bilangguan. Ayan na yung mga gwardiya sibil. At nang makita niyang bukas sa mga pinto, ay patatakot to. Pero ang daming bilanggo. Inakala niya nakatakas ang mga bilanggo kasi madilim. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay. Sana. Kasi sila, pag ikay bantay ng bilangguan, ang kailangan mo dyan, mabantayan sila. Pag natakasan ka, magpakamatay ka na. Kasi, buhay sa buhay. Ganun ang nila. Okay, tuloy. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat. Tumaka sila? Hindi. Kasi alam niyo, merong mamamatay, merong madadamay. Humingi ng ilaw ang bantay. So, ibig sabihin, madilim. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. So, para siyang tawag dito, natakot, syempre nandun yung kanyang pagrespeto, dahil alam niya, ito yung mga anak ng Diyos, wala naman kasi kasalanan yan eh. Eh sabi niya, sila ay nilalabas niya, sinabi mga ganoon, ano po ba dapat kong gawin upang ako'y? Kasi ang pinapahayag ni Pablo ay kaligtasan. Amen. Tayo, pag naghahayag tayo rito, ano pinapahayag natin? Kaligtasan. Hindi para dumami ang miyembro. Hindi para mag-church. Para sila'y maligtas. Ngayon, kaya nila natin ini-invite. Siyempre, pag nakarinig ka ng mabuting balita, dapat tuloy-tuloy yan. Hindi naman pwedeng isang bagsak lang yan. So, ganun ang ginagawa natin. So, kaya sabi niya, paano ba maligtas? Sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoon Jesus. Kanino sasampalataya? May sinabi mong mag-church kayo ron? Kanino sasampalataya? Amen? Ang mga Kristiyano, ang pinupuri lang, si Jesus. Amen? Kaya kami ni Pastor, okay lang mag-church kayo sa iba, okay lang kasi basta church na si Jesus ang sentro. Amen? Pero kung pupunta kayo sa church na ang sentro si Batman, magagalit kami sa inyo. Tatawagin talaga namin kayo, hahatakin namin kayo. Kasi sa mga gintong church, kahit marami tayo o konti tayo, basta si Jesus ang natataas, walang problema. Kasi magkakasama. Pagdating sa langit, makikita-kita tayo. Amen?
So, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Hindi sinabi sumampalataya kayo sa amin. No. Pag ang pastor nyo sinabi ng ako lang ang magaling, kapahan kayo. Amen? Pero pag sinabi ng pogi ako, ikaw, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sapa, ayan. Kasi siyempre, pag nakapasok ng mabuting balita sa bahay, kahit pa paano, nakakakilala na rin, di ba? At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila. So, nag-evangelize sa loob na kulungan. Imbis tumakas. Imbis na, wala tayo kasalanan, lifestyle dito. Siguro nag-share to ng mga nag-share to sa mga bilanggo pa eh. Okay. Pinahayag nila sa kanya at lahat ng kanyang nasa bahay. Kasi siguro malapit lang yung bahay. Di ba usually may mga barracks siyang mga yan. So sinama niya siguro yung pamilya niya. Sinama sina Pablo ron. Verse 33. Nang oras din yun, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat. Ibig sabihin, talagang binugbog, At nagpa-bautismo. Pati ang buo niyang samba. Ano pinakita rito nung security guard? Kababaan. Alam niyo, pag nakilala niyo si Kristo, natututo tayo maging magbigay. Natututo tayo maging humble. Pag nakilala natin si Kristo, laging maipag-bago. Ikaw, may nagbago na ba siya? Amen. Dati, gwapo lang ako. Gwapo lang. Pero alam nyo, anong binago sa akin ng Lord? Napakasinungaling ko nun. Nung una ako sinungaling ako. Saan ko sinabi ko, lapit isa balik. Oo, sobra ako sinungaling. Ewan ko ba? Naniniwala naman sila. Pero praise the Lord, ngayon, nung ako'y Kristiyano na, parang hirap ko magsabi ng kasinungalingan. Talagang hirap na hirap ako. Kaya pag sinabi ko magaganda kayo, totoo yun. Walang halong biro. Amen. So tuloy, pagkatapos, sila ay sinama sa kanyang tahanan at pinaghagaman ng pagkain. So nakita nyo, nagkaroon ng pagbabago. Nung nakilala si Kristo, nagbabago tao. Nung nakilala si Kristo, nagpapakumbaba. Nung nakilala si Kristo, nagiging mapagbigay. Amen. Gabing-gabi nag-ahin ng pagkain. Ako kaya pag pumunta sa inyo, Pastor, mo yun na sa inyo. Nantong na ako. Ito ang bahay nyo, di ba? Amen. Naganda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan. Pag nakakilala kay Kristo, sumasaya. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Parang nalugi yata. Amen. Pag nasa kay Kristo, masaya kahit may COVID. Masaya kahit na may pinagdadaanan. Kasi pinagdadaanan mo lang naman, hindi ka dyan nakatira. Tama, sino nakatira sa pagsubok dito? Hindi ko kayo kapitbahay, bahala kayo. Dinadaanan lang ang pagsubok kasi hindi naman tayo nakatira dyan. Amen? Sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Amen. May miracle kahit nasa gitna na pagsubok. Amen. Sino gusto ng miracle sa gitna ng pagsubok? Amen. Alam na gagawin, manalangin at magpuri sa Diyos. Hindi kasi tayo nakakakanta dito dahil may pandemya. Pero dati nakakanta tayo dito, sumasayo pa nga rin yung tatlong Maria, naalala ko. Galing ko tumayo, gano'n. Amen. Hindi na kami miss na nga namin yun. Sana matapos na yung pandemic dito Nakasayo na silang tatlo Amen. Kasi mapapasayaw ka sa kabutihan ng Diyos. Amen. Kasi kahit dumadaan ka sa pagsubok, alam mo, hindi ka na pababayaan ng Diyos. Nakita mo nga sila, nakakilala, may pagbabago. Yan ang isipin nyo. Kristiyano ba ako talaga? Pag may pagbabago sa'yo, Kristiyano ka talaga. Kasi binabago ng Diyos sa'yo. Bakit nagpura na naman ako? Hindi naman kasi biglaan. Amen. Pero mararamdaman mo, kung nagpura ka ngayon, ay, bakit ako nagpura? Diba? Naaano kayo, yung banal na spirito kasi nasa'yo. Amen? So, maliwanag yung kwento. Sa mga bagong dating, tanong nyo sa mga nauna. Acts 16 to 32. Amen? Ito yung kwento ni Pablo nang siya ay nakulong at nagbahagi. Okay, an application. Ang totoong tumatanggap kay Jesus may kagalakan. Amen? Ano mo sabi mo, nagagala ka ba? Nagagala ka ba? Amen. Para nakasimangot siya. Amen?
Okay, title, What Christians Must Be Doing. Application tayo ngayon. Ano ba ang ginagawa dapat ng mga Kristiyano? Dapat lalagyan ko pa yan sa gitna ng pagsubok. Ginagawa na lang natin ngayon. Ano ba dapat ang ginagawa ng mga Kristiyano? Una, nananalangin ng walang patid. Amen? Sina Pablo, kahit nasa gitna ng kulungan, nasa loob ng Bartolina, anong ginagawa? Nanalangin. Amen? Hindi hadlang ang panalangin sa sitwasyon mo. Amen. Dapat ka lalong manalangin pag mahirap ang sitwasyon mo. Ngayon kung maganda ang sitwasyon mo, manalangin ka pa rin. Sabi sa Acts 16:16, isang araw nang kami papunta sa pook, galanginan, doon nila nakita yung babaeng naalihan ng masamang spirito na nanghuhula. Amen? Okay. Pero nung nasa loob na sila ng kulungan, Acts 16:25, about midnight, Paul and Silas were praying. Hindi sila umiiyak, hindi sila rin nagmumukmuk, hindi sila rin naniniisip, bakit ako nakakulong, wala rin akong ginawa sa dagat. Nananalangin sila at nagpupuri sila. Amen? Okay, sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17, pakibasa, pray without ceasing. Sa Tagalog, manalangin at tuloy. Pastor, bakit ganun? Makulit ba si Lord? Hindi pa niya namin naiintindihan yung prayers ko. Tingin niyo, bakit kailangan na manalangin ng patuloy-tuloy? Hindi ako sagutin. Pag-DS ka lang. Bakit kailangan na tuloy-tuloy ang panalangin? Si Lord ba nakakalimot? Kasama natin si Lord kahit may verse na sa Isaiah, bago pa po ibukas ang bibig, sinagot na niya yun Ngayon, pero sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Dapat tuloy-tuloy ito dahilan. Tingnan natin sa Daniel 10:12-31. Sinabi niya sa akin, ang kausap dito ni Daniel, Anghel. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pang na nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa. Dininig na ng Diyos ang iyong. So, ibig sabihin, nung nag-pray na si Daniel na may pagpakumbaba, sinagot nila, hindi? Sinagot. So, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, sinabi mong, Lord, by hindi huling sak. Narinig ka ni Lord yan. Lord, may problema ako. Alam ni Lord yan. Sumagot na siya. Sabi ko, dinig na ng Diyos ang iyong sumagot na. Ito dahilan, bakit hindi ma-receive yung answered prayer. Kumbaga. Verse 13, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng karya ng Persya sa loob ng 21 araw. Merong nangyayaring battle, hindi nakikita, may mga masamang espiritu na pinipigilan ng mga demonyo yung sagot sa panalangin mo. Ilang araw siya pinigilan? 21 days, 21 araw. Hanggang sa dumating si Miguel, si Michael, Archangel. Si tunulungan siya. Siguro ito yung sagot sa prayer ni Ditas. Ang tagal ng pinag-pray ni Ditas. Dumating bigla si Michael. Ito na, bagsak na natin yan. Talunin na natin yung mga kalaban. May nangyayari hindi natin nakikita. Kaya sabi ni Lord, pray without ceasing. Paano kaya kung 20 days bigla ka uminto? Sabi niya, narinig ni Michael. Hindi nakarating. Yung ba yun yung prayer, pasagot na, biglang tumigil ka. Hindi sinagot ng Diyos, sinagot. Yung mga masasamang espiritu, ayaw ma-receive yung prayers mo. Isagot ng prayer mo. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Tuloy-tuloy ang panalangin. Meron mga prayer, taon ang hindi naabot. Pero, wag kang dumarating din na sa tamang panalangin. Amen? Sabi dito, Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world. Mga masasamang espiritu yan. Minsan akala mo lang walang, pero nandit sila. Kaya kapag tayo lang pray, Lord, balutin mo doon ng banal na dugo ng Panginoon Kristo na walang gawa ng kalakang makakapanggulo. Amen. Yes, we are protected, pero minsan nakakasingit yan. Naalala niyo si Pedro, sinabi ni Jesus, Satanas, lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Si Pedro yun, So, ibig sabihin, may nangyayari talagang hindi natin alam. Kaya sabi ng Biblia, pray without ceasing. Tuloy-tuloy ang panalangin. Pag tumating na yung answer sa prayer mo, manalangin ka pa rin. Magpasalamat ka. Amen? Bakit mo magdumating na yung milyonis mo? Wala sa Santa Maria. Amen? Tuloy-tuloy na panalangin. Pray without
sisig. So yun daw ang ginagawa ng mga Kristiyano. Sabi dito, ugaling manalangin sa lahat ng pagkakataon. Kagaya nila Pablo, nasa loob sila ng bilangguan. Umiyak pa sila? Ano ginawa? Nanalangin. Kapatid, kaya nagkahuling nanalangin. Amen? Okay, tuloy. Pangalawa, magalak. Kahit na nasa gitna ng pagsubok, kahit may pandemya, dapat nagagalak. Ay, tingnan mo, katabi mo, nagagalak din. Ang galak, hindi yung tawa ng tawa. Baliw na yun. Nagagalak ang galak, nanggagaling sa loob kasi nasa loob na si Kristo. Amen? Ayan, di ba? Ulitin natin. They were singing hymns to God. Umaawit sila ng papuri sa Diyos. Nagagalak sila. Sabi dito sa Philippians 4:4, pakibasa, 1, 2. Ang Philippians 4:4, sinabi ni Pablo yan, sinulat na yan para sa mga tiga-Pilipos nung siya ay nasa kulungan. Ito si Pablo nakukulong lagi. Amen? Pero hindi yun napipigilan ang kanyang damdamin, ang kanyang puso para magalak. Amen? So, wala sa sitwasyon mo ang kagalakan. Ang sitwasyon, ang kagalakan mo dapat nasa Panginoon. Amen? Kapatid, anong sitwasyon mo ngayon? Maaaring mabigat, maaaring may sakit ka, maaaring hindi mo alam anong bukas mo. Pero ang sabi ni Lord, magalak ka. Bakit? Sabi niya, hindi kita pababayaan. Hindi kita. At manalangin ng tuloy-tuloy. Amen? Sabi dito, James 1:2-4, paborito namin to. My brethren, count it all joy. Sabi ni Santiago, bilangin mo rin yung kagalakan mo when you fall into various trials. Magalak ka pag tumadanas ka rin ng pagsubok. Ako, grabe, no? Knowing that the testing of your faith produce patience kasi nagiging pasensyoso ka. Ano ba? But let patience its perfect work that you may be perfect, complete, not lacking anything. Kasi minsan daw yung pagsubok, kinukumpleto tayo. Amen? Kasi may mga bagay na natututunan sa pagsubok na hindi mo natututunan pag nasa kaginhawaan ka. Tama? Mas tumitigas ang isang tao pag siya idumanas ng pagsubok. Amen? Tama nga yung katabi mo? Masaya ba yan? Ay, marami na pinagdaanan siguro yan. Amen? Kasi the more you experience trials na pinagtagumpayan mo dahil sa Panginoon, mas marami daw, alam ito, mas marami kang dapat ipagpasalamat kasi idinahan ka ng Diyos. Sabi nga, mas marami kang trials, mas marami ka dahil si Lord kasi mas marami siyang sasagutin sa buhay mo. Amen? Amen? Anong prayer mo? May sakit ka. Ay pag pinagaling ka ni Lord, yan, sa prayer na yan. May problema sa kapera, pag bigla ka nagkapera, answer prayer na naman yan. Halimbawa, nagpe-pray ka para sa anak mo, answer prayer na naman yan, di ba? So pray without ceasing. Pero huwag naman puro hingi. Kagaya ni na Pablo, nagpuri sila sa Diyos. Anong kailan na pinuri ang Diyos? Kailan niya sinabi sa Lord, Lord, napakabuti mo. Ikaw lang yung dapat namin sambahin. Ikaw lang yung Diyos ng mga Diyos. Ikaw yung hari ng mga hari. Kailan natin sinabi kay Lord? O puro, Lord, sana dumating na yung binumutan. Amen? When did the last time that we praise God? Kasi minsan dapat manalangin tayo, hindi naman puro hindi. Amen? Kasi si Lord, dapat natin purihin kasi siya yung Diyos. Amen? Sabi nga nung isang dapat, kung mananalangin ka rin lang, huwag mo sabihin mo kailangan mo, alam ng Lord dyan, sabihin mo, pero sana mo yung papuri. Sabi nga nung naalala nyo, tinuro ni Pastora, yun daw pag nagpe-pray ka, may 4 elements, yung acts, naalala nyo yung A, ano yung A? Adoration. So, ibig sabihin pagpupuri, Lord. Ano yung C? Confession, hindi ka ng tawag. Ano yung T? S? Giving, pasasalamat. Yung S, supplication. Doon ka palang hihingi. Lord, pag na-pray ka, Lord, pahingi. Amen. Purihin naman namin ang Panginoon. Amen? Okay, sa kagaya ng Pablo, pinuri nila ang Lord. Pangalawa, nagpuri sila sa Diyos. Rejoice. Rejoice, sabi dito, hindi hadlang ang pagsubok upang magalak. Amen? Sabi nga, kahit may COVID, walang COVID, magpupuri ang Kristiyano. May pinagdadaanan o wala, magpupuri ang isang Kristiyano. Kagaya ngayon, magpapasko, dapat magalak tayo. Amen? Kasi ito yung araw na ginawa ng Diyos na ang Panginoong Isus nagtatawang tao para iligtas tayo. Amen?
We might not know the day, kasi hindi naman talaga December 25 yan, pero alam natin na sa katawan tao ang Panginoong Hesus para iligtas tayo. Amen? Okay, pangatlo, acquire wisdom. Kahit nasa pagsubok ka, hindi hihinto ang mundo mo para kumuha ng katalinuhan. Amen? Kasi iba, pag nasa pagsubok, nagmumukmuk na lang. Ayaw nang gumawa, ayaw nang mag-aral, ayaw nang magbasa ng Biblia. Ayoko na, pinabayaan ako ng Diyos. Amen? Hindi ganun. Sabi mo, hindi ka magbabayaan ng Lord. Mahal ng Diyos. Minsan matitigas na kasi ulo natin. Para sino yung last week, sino yung pinag-aralan natin? Si? Ako nakatulong. Sino? J. Joseph. Yun! Tumama rin! Nung pangalawang linggo pa si Joseph. Last week si Jonah. Si Jonah kinain ng malaking. Wala ka, may malalaking malaking tuna. Century. Amen? So, kahit dapat, tayo natin papuri. Kasi, saan nanalangin naman si Jonah? Sa loob lang? Malaking isda naman siya. Ito naman sa loob na kinakuhan. Kapatid, nasa loob ka ngayon? Nasa loob ka ba ng pagsubok? Nasa loob ka ba ng utang? Nasa loob ka ba ng malaking problema? Isa lang kailangan mong gawin. Acquire wisdom. Sabi dito, if any one of you lacks wisdom, you should ask God. Pag wala kang katalinuhan, okay, ang wisdom hindi ito talino na knowledge. Ang knowledge kasi yung 1 plus 1 equals 2, science, algebra. Ang wisdom is application ng katalinuhan mo. Nasa pagsubok ka, anong gagawin mo? Yun ang wisdom. Kaya sabi dito sa Biblia, pag wala kang wisdom, manghingi ka sa Diyos. Amen. Aminin na natin, merong magaling ang diskarte sa buhay. Merong tao na talaga pag nasa pagsubok o nasa wala sa pagsubok, talagang may katalinuhan siya anong gagawin niya. Usually naman, unahin ang Diyos. Okay, pero kung ikaw, hindi mo alam anong gagawin mo, humingi ka ng wisdom sa Diyos. Sabi dito, wisdom is supreme, therefore get wisdom. Though it costs all you have, get understanding, sabi sa Proverbs. Kailangan daw, meron tayong wisdom. Bilang mga anak ng Diyos, makikitaan tayo ng wisdom. Paano yung wisdom? Ito yung maiahandle natin yung mga sitwasyon na mahirap. Nasa gitna ng pagsubok, maganda ka pa rin. Nasa gitna ka ng pagsubok, easy-easy ka lang. Amen? Hindi yung mukha ng pindangga. Tingnan mo nga yung katabi mo. Bakit ganyan ka? Marami yung pagsubok. Amen? Kailangan yung wisdom. Kasi bakit alam mo, pag ikaw, alam mo pag nasa Kristiyano, pag may pinagdadaanan, may kasama. Kasama natin si Lord. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, anak. Pero naman iniwan ng Diyos dito, wala naman siguro, no? 7 months ng pandemya to, lahat kayo magagandang gwapo pa rin. Nagtatabahan pa nga eh. Pastor, nagkasakit ako, NBM. Kain ng kain. Amen? Walang pinababayaan ng Diyos. Kapit lang tayo. Siguro naman sa ngayon, alam ko na yan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Napakaraming masirap ang buhay sa atin. Amen? Manood lang kayo ng ating balita. Ang dami. Amen? Okay. The one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will soon prosper. Pag may katalinuhan ka sa Diyos, umaayos ang buhay mo. Kasi alam mo i-handle. Kung baga sa nagtitinda, alam niya, ibebenta niya ng pag-season ng Pasko. Alam niya naman pag Pasko, ibebenta mo kandila. December 25, ang tinda mo, puro kandila. Pantotos na santos yun. May wisdom ka kasi galing sa Panginoon. Amen? Alam mo kung ano yung gagawin mo sa mga sitwasyon ng buhay mo. Amen? Halimbawa, Lord, gusto ko magtinda. Okay, siya sabi, anak, magtinda ka. 10 na kayo na may tindahan, magpapalaging isa ka pa. Pagpananak nyo ka naman. Amen? Dapat may wisdom. Hindi pwede gaya-gaya. Sina Pablo, may wisdom sila. Biro mo, nasa loob sila ng kulungan, imbis na magmukmok sila, hindi mo nila manalangin at magpupuri sa Diyos. Ang wisdom, ginagabayan tayo, ano yung gagawin natin sa buhay. Amen? Kahit nasa pagsubok, mag-aral na salita ng Diyos. Amen? Kasi dyan tayo kukuha ng talino eh. Dyan tayo kukuha kung ano yung gagawin natin sa buhay.
Amen? Sino rito may alam na verse? Tahimik. Amen? Dapat meron tayong pinakawakang verse. Lagi mo sinasabi. Sige, sino na alam ng John 3:16? Ba, may nagtataas ang kamay. Sino nakakaalam ng John 1:1? Wala na, pagyan na. Dapat lagi tayo may verse na pinakawak. In the beginning. Kahit Matthew 6:33, John 14:27. Yun yung mga verses, yung Matthew 6:36, first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Diyos at ang lahat ng bagay dadagdag sa iyo. Amen? Dapat may pinangahawakan tayo na salita ng Diyos kasi yun yung panlaban mo sa buhay. Sasabihin na siya ng Diablo, bawa na, nag-depress ka na. Nahihirapan ka sa buhay, sabihin ng Diablo, iniwanan ka na ng Diyos mo, wala ka na, hindi ka na mahal. Tapos sasabihin mo, hindi. Sabi sa Bible, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako mababayaran. Di ba ganun dapat? Amen. Kasi dapat meron kang as ba sabihin ng Diablo, wala na, kulang ka na, wala ka na pagkain. Sabihin mo, hindi. Sabi ng Bible, and my God will provide all my needs. O, di ba? May pinanlalabang ang salita. May pinanlalabang ang salita ng Diyos. Amen? Hindi yung sinabi ng Diablo, wala na, maghihirap ka. Oo nga. Pag umuo ka sa sinasabi ng Diablo, talo ka. Kaya sabi ng Biblia, get wisdom sa salita ng Diyos. Amen? Get wisdom. Get wisdom. And then, be in love. Hindi to romantic love, ha? Naalala ko nag-Bible study ko na Daniel kasi nagsusong Bible study kami ni Daniel sa Canada eh. Tapos may mga Canadian din nakasama. Grabe, nauubusan ako ng English. Hindi ko pwede Tagalogin. Amen? Eh mga teenager din yun. Tapos may mga anak ng kapatiran dito sa Pilipinas nakasama. Na banggit yung love. O ba, nag-meet sabi ko, hindi romantic love. Yung love na pagmamahal sa magulang, yung pagmamahal sa kapwa, yung pagmamahal ng Diyos, yung agape, yung kileo, yung tinuro ko sa inyo. Yung pagmamahal sa mga lost, yung mga pagmamahal na wala pang sa puso. Ang dami pa. Sabi dito, John 4:17, Beloved, let us love one another. Amen? Tayo mga Kristiyano, magmahalan tayo bilang na kapatid. Kaya pagdating dito sa loob na to, dito sa bulwagan ng Diyos na to, di ba lagi sinasabi sa inyo, wala rin mataas, walang mababa, walang magaling, ang Lord lang. Amen? Wala rin nung sumbatan. Oh, bakit ka ganyan ginawa mo, ha? Dito sabi, let us love one another, for the love is from God. Amen? But whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Yung pagmamahal na totoo, yung pagmamahal na genuine, yung pagmamahal na hindi nanunumbat. Yes, magkukorek kami. Anak, sana huwag mo nang ulitin yun. Pero hindi kami judgmental. Ang Kristiyano dapat hindi judgmental. Amen? Kasi ang Diyos hindi tayo minusgan. Ang sabi siya sa atin, huwag mo nang uulitin yan. Ihinto mo na yan. Hindi niya tayo sinumpatan. Oh, bakit ka ganun dati? Hindi. Tinubos tayo ng Diyos yung tayo nagdulo. Tinubos tayo ng Diyos yung tayo marumi. Amen? Minahal tayo ng Diyos, hindi tayo kaibig-ibig. Anong karapatan natin para musga? Amen? Aminin na natin, lahat tayo dito, meron tayong kasalanan na tinago, may kasalanan na pinatawad ng Diyos. Sino tayo para mamusga ng kasalanan ng ibang tao? Amen? Lahat lang tayo nasa ilalim ng grasya ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Okay, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will win favor and good name in the sight of God and man. Sabi dito, yung pagmamahal. Ano yung Tagalog ng faithfulness? Pagiging tapat, no? Huwag mo rin iwanan yan. Dapat lagi rin nasa yan. Kasi, you will gain favor and a good name. Pag may pagmamahal ka at may katapatan ka, meron kang favor sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Ibig sabihin maging tapat ka, huwag kasi sinungaling. Hindi mga gumagawa ng kwento-kwento. At ang gumagawa lang doon, mga tao walang pagmamahal. Insecure ang mga gumagawa ng kwento. Amen? Kaya dapat tapat ka, kasi Kristiyano kayo. Amen? Kahit ka sa pagsubok, hindi tumitigil ang pag-ibig. Hindi tumitigil ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili ko, mahal ako ni Jesus. Amen?
Ganun tayo kamahal ng Diyos. At sina Pablo, kaya nila nakaya yung pagsubok na nasa gitna sila ng Bartolina. Tinali sila sa malalaking troso, sa malalaking kahoy. Pero alam nila, may Kristo nagmamahal sa kanila. Kaya sila nakapanalangin, kaya sila nakakanta. Amen? At kahit na pwede na silang tumakas, dahil sabi wala naman akong kasalanan. Minabuti nilang tuna lang, dahil alam nila, merong kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Pakita na tayo. Marami na ako. Ang 5, share and give. Matutong magbigay. Pastor, wala na nga kami pagkakakitaan eh. Sabi dito, do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. May mga bagay na kaya nating ibigay na hindi naman kailangan mamahalin. Minsan na sabi ko, alam mo pinakamagandang pwede mong ibigay niya sa katabi mo? Tingin niyo ano? Sabi niyo na sige. Sige. Pray lang. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Kilala mo ba yung katabi mo? Hindi niya rin kilala. Kung di mo makilala yan, pag-pray mo mamang gabi, pwede. Amen? Prayer lang, kapatid. Malaking bagay niya. Amen? Alam niyo, sa office kasi namin, may Bible study kami. Ako yung ginagamit din ng Lord sa grupo namin sa department niya. Hindi ko nito kayo pinagdaan ako, na-hospital ako, na-opera ako. Na-touch ako sa sinabi ng manager namin. Alam mo, Pastor, pinag-pray ka na. So, praise the Lord, nakalimutan ko. Pasalamat. Eh, na-touch ako kasi namin na, Pastor, yun lang kasi pwede namin din gawin sa'yo. Sabi ko, glory to God. Na meron akong manager, may meron ako sa manager, nag-pray din pala sa akin. So, salamat din po sa mga nanalangin sa akin nung ako'y na-operahan. Salamat na ba ako? Salamat na ako sa inyo. Ulit. Okay, so praise the Lord. Sabi dito, God love a cheerful giver. Amen. Kung kayo magpapasko, ito ang pinagawin namin kanina, naparating kami rito eh. Kawawa yung mga may anak ngayon, hindi makakapamasko. Nakatigisa ka yung mga nanay. Hindi makakabili ng mga laruan. Hindi makakapangaroling. Sabi niya, paano sabi ng mga kasamahan ko? Kasi mga kasamahan ko, mga magninilong-nilang ng mga anak-anak. Sabi niya, madali lang yan, Mars. May messenger ka lang ng anak ko, tapos bibigay sa yung Gcash account. Hindi pa rin ligtas. Amen? Pero sabi ng Diyos dito, ang mahal ng Diyos, yung totoong nagbibigay, hindi dahil napipilitan. Amen? Nung isang araw nga, yung kasamahan ko, binigyan lang ako ng saging na, walang palakatan yun, natagdan. Panatuwa ako. Isang pirasong saging lang yun, natouch ako ha. Minsan may kakalabit sa akin, sir, bibigyan na lang ako ng biskwit. Sarap ko yan ang binibigyan. Kasi alam mo, bukas sa kalooban niyo. Alam niyo, pag bibigay, hindi kailangan mamahalin. Basta bukal sa kalooban. At yun ang gusto ng Diyos. Nagbigay ka nga ng mamahalin, sinusumbat mo naman. Hoy, alam mo, nung last Christmas, 200 yung binigay ko sa'yo. Bakit binigay mo sa akin 50 lang? Sa tingin mo matutuwa ang Diyos. Gusto ng Diyos, bukal sa kalooban. Amen? At sila Pablo, yun ang ginawa. Nagbigay sila ng salita ng Diyos. Ang sabi ko sa inyo, kung may kilala kayo, hindi mo nakakilala sa salita ng Diyos, makilala niyo si Jesus. Amen? Malapakalaking bagay. Natandaan mo. Sabi ng iba kasi, masaya daw yung maraming regalo. Pero alam mo na mas masaya daw yung maraming ka nabigyan. Amen? Sabi ng iba, masarap daw yung maraming napuntahan lugar. Pero alam nyo, doon daw siya sumasaya. Pero alam nyo, mas masarap doon, yung nasa loob ka ng tahanan mo, masaya kayo ng pamilya. Kaysa pumupunta ka sa Baguio, sa Amerika, sa Switzerland, kasi tinatakasan mo yung bahay mo na nandun. Amen? Sabi ng iba, maganda ron yung gumagawa ka ng memories. Alam nyo, may mas maganda ron. Yung pag ikay wala na, o ikaw, pag nabanggit yung pangalan mo, humingiti sila. Bakit? Kasi may memory silang magaganda sa'yo. Hindi yung narinig yung pangalan mo, ay ano yan, wala yan, hindi nagbabayad utang. Amen? Mas maganda yung ikaw, yung may memories na iniiwan sa kakilala mo. Yung magagandang memories. Yan, pag naisip ko to si sister ganito, abay ko. Kaysa yung ikaw yung gumagawa ng memory kung saan-saan. Amen? Alam niyo, lahat ng ginagawa natin sa mundo to, bukas makalaw, wala na eh. Isa lang ang merong silbi. Alam niyo kung ano? Yung magbahagi ng salita ng Diyos. Amen?
Lahat ng binigay nyo, lahat na napuntahan nyo, lahat na na-achieve natin na nagaling, natalino, mga naabot nyo, tagumpay, nawawala yan. Kasi bukas makalawa yan. Hindi tayo. At ang pinakamagandang magagawa natin dito sa mundong to, sa lahat ng meron tayo, maibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya yung uli-uli. Yun yung ginawa ni Pablo na nasa ulungan sila. Nagbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, kahit nasa pagsubok, ugaliing magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan magaling sa Bible. John 3:16 lang, pwede na. Yung testimony mo lang, pwede na. Amen? Yung pag naalala ka nila, ay si sister ganito, yun yung nagsama sa akin sa church. Kaya nakita ko yung pastor na pogi. Tawa sila. Joke lang, para magising kayo, tulog na kayo. Amen? Yun lang ang gawin nyo. O kaya, alam mo, yung sister ngayon, pinag-pray niya ako noon. Kaya ako nakilala si Jesus. Kaya ngayon, born again ako. Amen, ganun ang ginawa nila Pablo. Kahit na sa loob ng kulungan, nagbahagi sila ng mabuting balita. Sabi ko, sila inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po dapat mong gawin upang may maligtas? Sino sinira dito? Yung security guard, yung bantay. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at iyong samba. Kaya, di sinabi pa siya maraming verse? Wala. Ang sabi niya lang, sumampalataya ka nila. Amen. At ang salita ng Panginoon ay tinahid nila sa Kanya, ang lahat na sa Kanyang bahay ay sumampalataya sa Panginoon Jesus. John 3:16 lang mga kapatid, pwede na. Mas magandang alam yung 4SL. Amen. Pero kung wala talaga, testimony mo pa lang kung paano ka tinawag ng Lord. Amen. Kaya nakakatuwa yung mga kapatiran dito, nagsasama eh. Kilala ko yung mga nagsasama, Pastor, sinama ko si ganito. Kahit minsan hindi nila pumapanti rito, pero alam ko na nataniman siya ng salita ng Diyos. Amen. Kami mga pastor, kami mga lingkod ng Diyos, masaya-masaya na. Kasi kahit sandali niyang nilalang na yan, alam mo may tanim na yan. Amen. Amen. Kaya kung magagawa niyo mga kapatid, every Sunday, may kilala kayo, at kung magpapatuloy na, mas maganda eh. Amen. Pero alam niyo, ang salita ng Diyos hindi nawawala ng silbi. Amen. Na bahagian niya ngayon, bukas makalawa, hanapin na niya. At ang Panginoong Jesus hindi ang pababayaan, hindi siya iiwan. Amen. Sabi ito, therefore go and make disciples of all nations. Sabi ito ng Panginoong Jesus, si Jesus ang nagsasalita. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sabi rito, go and make disciples. Nagsisimula ang paggawa ng disipulo sa pagpapahagi ng mabuting balita. Amen? Sa 10 sineran mo, meron lang ilan doon na magiging disciples. Pero mas maganda kung lahat yun. Pero I'm sure ako, may tamang panahon yun na magiging disciple din sila. Kasi ang isang nakabahagian ng mabuting balita, nagiging disciple eventually. Amen? Kaya lang may tamang panahon. Ako, kailan naman ang bahagi ng salita ng Diyos? Matagal. Ilang taon bago ko naging talagang Christian, na talagang sinubo ko yung sarili ko. Eventually, ilang taon bago ko naging pastor, ang tagal. Kasi siyempre, parang binili yan eh. Diba? Kahit siguro kayo dito, hindi naman agad na sinarang kayo, gusto ka na maging Christian din. Maganda kung tuloy-tuloy. Praise the Lord yun. Kaya ang maganda, pagka nabahagi na salita ng Diyos, isasama sa church. Pagka nasa church na, may ministry na. Nagtutuloy-tuloy na. Pero kung wala, alam ko ang Lord, may tamang panahon sa bawat tao eh. Hindi natin pwede ipilit yun. Bakit pastor yun, siniran mo, tapos kayo hindi nag-church? Ito natin na lang. Mahalaga, nakakilala sa Panginoon Jesus. Amen? So praise the Lord. Okay, sabi dito, ito ang dahilan. Alam niyo ba di po bumabalik si Jesus? Sino rito gusto nang bumalik si Jesus? Amen. Lahat ng Kristiyano gusto nang bumalik si Jesus kasi ang hirap niya. Sa totoo lang, pahirap ng pahirap. Ang mundo, pagulo ng pagulo. Ang mundo, pasama ng pasama. Bakit ko nasabi? Sabi ko nga sa inyo, mga lalakan ngayon, naghahalikan nyo, nakakadiri. Amen? Grabe, sama na ng iba, pati aso, inangasawa eh. Sa ibang bansa, di ba kanina pinakita ko sa inyo, meron Church of Satan, meron pa pala mas nakakadiri. Kasi bakit yung mga tao wala nang magawa eh. Di ba yung dati babae, dati lalaki, ngayon babae na sila. Hindi ako against sa kanila as tao. Kaya ano kasi, hindi ko di ba? Alam niyo ba't hindi po bumabalik si Jesus? Ito dahilan. Matthew 24:14. Okay, wala akong baka sa mga nanonood dyan, hindi po against LGBT. Mga anak, correct kayo ni Lord. Amen? Kaya lang kasi, may mga bagay na hindi
sinasang-ayon niya na ang Biblia. Amen? Alam ko, yung mga may anak na gano'n, mahal ni Lord yan. Mahal ko rin kayo bilang pastor. At ako, magbabahagi ako ng mabuting balikat. Hindi ako magiging judgmental. Amen? Sinasabi ko lang na nagbabago talaga yung mundo. Okay? So ito yung dahilan bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Sabi rito, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as testimony to all nations, and then the end will come. Ang sabi dito, hanggat hindi nahababahagi ang mabuting balita sa buong mundo, hanggat ang mabuting balita hindi nakakarating sa apat na sulok ng mundo, hindi babalik ang Panginoon Jesus. Okay? Kaya tayo mga Kristiyano, dapat nagbabahagi tayo ng mabuting balita. Bakit kakilala mo na lang, hindi pa nababahagi ng mabuting balita. Amen? So, ugaliin natin mga Kristiyano, magbahagi ng mabuting balita. Amen? Ulitin ko, ang mga Kristiyano dapat magbahagi ng mabuting balita. Kung hindi mo alam ang 4SL, okay lang. John 3:16, okay na yun. Kung hindi talaga, testimony mo na lang. Kung hindi mo talaga, pag-pray mo. Kung hindi mo talaga, sama mo rito sa church. Amen? So dapat yun ang ating focus, yun ang ating ginagawa sa buhay. Okay, ulitin ko, hindi ako against sa LGBT. May mga kaibigan po akong ganyan. Bilang pastor at bilang tao, hindi po against. Mahal ko po kayo, mahal kayo ng Panginoon sa mga nanonood. We love you with the love of the Lord. Ang inaano ko lang dito, yung mga practices na hindi sinasang-ayunan ng Bible. Amen? Mahal ko po kayong lahat. Wala po akong karapatang masgas. Sasabi ko lang kanina. Amen? Baka biglang may mag-PM sa akin. Marami akong kaibigan. Amen? So, summary, ano yung una? Ano yung ginagawa ng mga Kristiyano dapat? Pray without ceasing. Tuloy-tuloy na panalangin kasi pag nanalangin ka, sinasagot pa agad ni Lord? Sinasagot agad. Kaya lang may mga kalaban na ayaw makarating yung prayer mo. Kaya dapat tuloy-tuloy na panalangin. Pangalawa, rejoice. Mali. Hindi na palitan. Dapat siya rejoice. Pangatlo, acquired wisdom. Pangapat, yan. Love. And then, share and give. And then, evangelize. Okay? So, ano nang ginagawa ng mga Kristiyano? Dapat bumuli sa Diyos. Kagaya nila Pablo, sa gitna ng pagsubok, sa loob ng pinakaloob-loob ang bilangguan, anong ginawa? Nagpuri sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, nasaan ang kaloob-looban ngayon? Simple lang ang gagawin mo. Magpuri sa Diyos. At umasa ka. Lalabas ka dyan sa kulungan na yan. Lalabas ka dyan tagumpay. Dahil pag nagpuri ka sa Diyos, si Lord ang bahala sa iyo. Amen? Puri ng Panginoon, palakpakan natin si Lord. Amen? Kahit na ngayon, kahit na namin,